Walang bawi ang Boston Celtics, pinaulanan ng 3 points ng Splash Brothers, pinakitaan pa ng patented look away 3-pointer ng greatest shooter. Isang mainit na laban, rematch game ng finals, Boston Celtics versus Golden State Warriors. Medyo dehado ngayon ang defending champ mga bro dahil wala ang kanilang second leading scorer na si Andrew Wiggins, habang si Al Horford naman ang wala para sa Boston. Well, opening quarter, dikit na dikit lang ang laban mga bro. Sa first 7 minutes, walang team ang lumamang ng at least 5 points. Pero ang ganda ng umpisa para kay Klay Thompson, no score agad ng double digit with 12 points sa first quarter. Dahil sa kanya nagkaroon ng malaking momentum ang Warriors. May fa-flex agad etong si Draymond Green sa sentro ng Boston na si Luke Cornett. Under 2 minutes naman mga bro nang mag-isa ng tinake over ng greatest shooter of all time na si Steph Curry. Etong opensa ng Warriors scoring 8 straight points, 2 3 at isang driving layup ang nagawa dyan ni Steph Curry. Nag-look away pa nang maipasok ang kanyang patented buzzer beater to end the quarter, 33-25. Start of second quarter, pansamantalang buhat ni Brogdon ang offense ng Boston with 12 points off the bench. Under 5 minutes, 11-5 run mula sa Boston. Naibaba nila sa 5 points ang lead ng Warriors. Pero yun nga lang, bawi agad sa kabila ang Splash Brothers. Wing 3-pointer mula kay Klay Thompson, habang napasayaw naman si Curry nang maipasok ang 4-point play. Parehas na silang dalawa mga bro na meron ng double figures sa first half. Pero under a minute mga bro, nagkaroon ng big run ang duo ni Tatum at Brown, scoring the last 9 points of Boston. Alley-oop play Tatum to Brown, mabuti na lang naging pamatay itong long bomb 3-pointer ni Steph Curry para tapusin ang first half with 4 of 5 shooting beyond the arc. End of first half mga bro, 5-point lead para sa defending champ, 68-63. Entering the third quarter, bawian ng duo ng magkabilang koponan. Pilit binubuhay ni Tatum at Brown ng momentum para sa Boston, pero lagi naman silang binabawian ni Klay Thompson at Steph Curry. Napaka-unstoppable pa din ang shooting nila beyond the arc. Under 5 minutes, balik sa 10 points ang lead ng Warriors, 84-74. Meron ng 32 puntos si Klay Thompson sa third quarter, 24 naman para kay Steph Curry. At hawak pa din nilang double digit lead sa third quarter mga bro, 95-83. Well, fourth and final quarter without Curry and Klay, solido pa din ang offense ng Warriors with Poole at Kuminga leading the offense. Back to back na sumalampak dyan si Jonathan Kuminga mga bro, na posterize pa si Jason Tatum. Pumalo pa ng 17 points ang biggest lead ng Warriors mga bro, pero etong si Jaylen Brown bumawi naman ng 5 straight points under 6 minutes. Baba ulit sa single digit ang kalamangan ng Warriors, 105-97. Pero yun nga lang mga bro, under 3 minutes, 7-0 run naman ang naging sagot dyan ng Warriors. Clutch 3-pointer again mula kay Stephen Curry, 114-99. Hindi na nila mapigilan ng greatest shooter mga bro, at dahil doon, nakakuha na din ng Warriors ang matinding panalo kontra sa number 1 team sa Eastern Conference. Nagtala ng 31 points si Brown, 18 para kay Tatum, habang parehas namang merong tig 30 points ang Splash Brothers.